Magandang araw po sa inyo, mga minamahal kong lolo at lola. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na nakatuon sa pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga senior citizen. Hindi po kayo nananaginip. Ang pantog ninyo ang gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. 1:00 ng madaling araw, 3:00 ng madaling araw, 5:00 ng madaling araw. Walang babala. Walang tunay na pangangailangan. Bawat gabi ay parang isang panggugulo. Ngunit hindi po ito senyales ng pagtanda. Ito po ay resulta ng isang maliit na pagkakamali na inuulit ninyo gabi-gabi. Isang ugali na tila hindi nakakasama, ngunit ito ang pumipigil sa inyong katawan na makapagpahinga ng malalim, makabawi ng maayos, at mamuhay ng naaayon sa inyong tunay na edad. Ayon sa Sleep Foundation, umaabot sa 78% ng mga matatanda na higit sa 100 anyos ay mayroong kahit isang gawi sa gabi na tahimik na nakakagambala sa paggana ng vasopressin. Ito ang hormone na responsable sa pagbabawas ng paghihi sa gabi at pagtulong sa inyong manatili sa mahimbing na tulog. Kapag napipigilan ang hormone na ito, hindi nagpapahinga ang inyong mga bato sa gabi. Ang inyong pantog ay paulit-ulit na napupuno, na pumipilit sa inyong magising bilang isang reflex para protektahan ang inyong sarili. Mas malala pa, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang nocturia o ang pabalik-balik na pag-ihi sa gabi ay nagpapataas ng panganib ng maling depresyon at paghina ng memorya sa mga nakatatanda. Ang masakit na katotohanan ay karamihan sa mga resultang ito ay lubos na maiiwasan sa pamamagitan lamang ng ilang maliliit na pagbabago na maaari ninyong gawin sa bahay. Sa video natin ngayon, tutulungan ko kayong alamin ang 5 karaniwan, ngunit nakasasamang gawi na nakaayos mula sa hindi gaanong nakakagambala hanggang sa nakakagambala. Para sa bawat gawi, ipapakita ko sa inyo ang isang simple at epektibong solusyon na maaari ninyong simulan ngayong gabi. Sa dulo ng video, matututunan ninyo kung paano ang pag-aayos lang ng temperatura ng inyong kwarto ng tagulig degree lamitangko ay maaaring makabawas ng kalahati sa inyong pagpunta sa banyo sa gabi. Kung pagod na po kayo sa pabalik-balik na paggising para gumamit ng banyo, sana po ay samahan ninyo ako dahil baka ngayong gabi na ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na makakatulog kayo ng dire-diretso hanggang umaga. Simulan na po natin. Ngayon alam na ninyo kung bakit hindi kayo nakakatulog ng mahimbing. At alam na rin ninyo na ang sagot ay wala sa mga tableta. Nasa maliliit na gawi bago matulog. Ngayon, oras na para tingnan kung ano talaga ang mahalaga. 5 gawi na tila hindi nakakasama, ngunit tahimik na gumugulo sa inyong pahinga gabi-gabi. Nakaayos mula sa banayad hanggang sa pinakamalubha. At ang gawi sa ika-5 pwesto ay maaaring nasa inyong hapagkainan na ngayong gabi. Numero 5, ang ika-5 gawi na tahimik na gumugulo sa ritmo ng inyong pantog ay ang pagkain ng hapunan ng gabi na at pagpili ng mga pagkaing diuretic o nagpapaihi. Isa sa pinakakaraniwan, ngunit hindi napapansing pagkakamali ay ang sobrang gabing paghahapunan at pagpili ng mga pagkain na mukhang malusog, ngunit sa totoo lang ay may malakas na epektong diuretic. Mga pipino sa inyong salad, hilaw na kamatis, celery juice, 1 tasa ng green tea o kaunting dark chocolate para sa dessert. Lahat ng ito ay naglalaman ng mga plant compound tulad ng apigenin, theobromine, caffeine o mataas na antas ng potassium at tubig. Ang mga ito ay nagtitrigger sa aktibidad ng bato at nagiging sanhi ng mas maagang pag-ihi sa gabi.
Kapag kumain kayo ng hapunan pagkatapos ng 7:00 p.m. o ang inyong digestive system ay gumagana pa rin habang papunta na kayo sa kama. Ang paghiga ay nagpapabagal sa inyong panunaw, nagpapataas ng presyon sa tiyan, at nagiging sanhi para ang mga diuretic compound na ito ay manatili sa inyong dugo ng mas matagal. Dahil dito, mas maraming tubig ang sinasala ng inyong mga bato at mas mabilis mapuno ang inyong pantog sa mismong oras na kalulubog ninyo pa lang sa mahimbing na tulog. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine ang natuklasan na ang simpleng pagkain ng hapunan bago mag 6:30 p.m. at pag-iwas sa mga pagkaing diuretic pagkatapos ng 4:00 p.m. ay maaaring makabawas ng mga yugto ng pag-ihi sa gabi ng hanggang 40% sa mga matatandang lampas 60 anyos sa loob lamang ng 3 linggo. Isa pang pag-aaral sa Japan na sumubaybay sa 600 na senior sa loob ng 8 linggo ay nag-ulat ng parehong resulta. Ang grupo na maagang kumain ng hapunan at umiwas sa mga pagkaing diuretic ay may doble ang bilang ng mga gabing walang patid ang tulog kumpara sa mga hindi. Ang solusyon po ay hindi komplikado. Tapusin ang inyo ang pangunahing hapunan bago mag 6:30 p.m. At kung kailangan ninyo ng merienda pagkatapos, pumili ng mababang tubig at kidney-friendly na mga opsyon tulad ng pinasingawang saging na saba, nilagang kamote, malambot na oatmeal, o inihaw na puting karne ng manok. Iwasan ang mga prutas na mayaman sa tubig, malabnaw na sopas, herbal tea, tsokolate, o alak. Kahit sa maliit na halaga, maaaring guluhin ng mga ito ang ritmo ng regulasyon ng inyong mga bato. Sa isang maliit na pagbabago lang sa oras at pagpili ng pagkain sa gabi, binibigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong katawan na i-reset ang natural na siklo ng pahinga nito. At maaari ninyong maramdaman ang pagkakaiba pagkatapos lamang ng ilang gabi. Mas kaunting pagnanais na umihi, mas kaunting pagkagambala sa inyong tulog, at mas malinaw at kalmadong mga umaga. Kung ang hapunan ang unang hakbang na nagnakaw sa pahinga ng inyong pantog, ang susunod na gawi ay mas tuso pa. Hindi ito pagkain, kundi isang bagay na tila lubos na hindi nakakasama. Isang basong tubig o isang mainit na mangkok ng sabaw, isang hiwa ng pakwan, o isang nakakakalmang herbal tea. Ngunit ang mga mismong bagay na ito, kung iinumin pagkatapos ng 6:00 p.m., ay maaaring panatilihing gumagana ang inyong mga bato ng hanggang 3 oras pa habang sinusubukan ninyong makatulog. Ang ika-asinto na gawi na sobrang nagpapasigla sa inyong mga bato sa gabi numero 4, pag-inom ng ng mga likido at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa tubig pagkatapos ng ika-5 p.m. Maraming tao ang nag-aakala na sapat na ang pagtigil sa pag-inom ng tubig. Ngunit ang katotohanan ay hindi lang ordinaryong tubig ang salarin sa likod ng mga pagpunta sa banyo sa gabi. Maraming pamilyar na pagkain tulad ng sabaw ng gulay, broths, malabnaw na lugaw, makakatas na prutas, chamomile tea, gatas, kahit isang maliit na ice cream ay naglalaman ng sapat na likido para mapuno ang inyong pantog sa loob ng ilang oras. Habang tayo ay tumatanda, ang regulasyon ng katawan ay naiiba na kaysa noong kabataan pa. Pagkatapos ng 6:00 p.m., ang kailangan ng inyong katawan na tumaas ang antas ng vasopressin upang sinyasan ang inyong mga bato na bagalan ang paggawa ng ihi. Ngunit kung patuloy kayong magdaragdag ng mga likido, ang inyong atay at bato ay walang dahilan para huminto. Patuloy silang nagsasala at patuloy na napupuno ang inyong pantog sa mismong oras na dapat ay nararating ninyo
na ang inyong pinakamahimbing na tulog. Isang pag-aaral noong 2024 mula sa China na inilathala sa Frontiers in Public Health ang sumubaybay sa mahigit 500 matatanda na may edad 60 pataas sa loob ng 6 linggo. Ipinakita ng mga natuklasan na ang pagbabawas ng kabuuang pag-inom ng likido pagkatapos ng 6 p.m. ng 25% lamang ay nagresulta sa pagbaba ng paghihi sa gabi mula sa average na 3 beses pababa sa 1 o 2. Ang mahalaga po rito ay ito. Hindi lang ito tungkol sa mga inumin. Bawat pagkaing may tubig ay binibilang. Ang pinaka-epektibong solusyon ay magtakda ng isang tiyak na oras ng paghinto sa gabi para sa pag-inom ng likido simula 6 hanggang 7 p.m. Mula sa puntong iyon, itigil na ang pag-inom ng tubig, tsaa, gatas o juice. Limitahan ang mga pagkaing matubig tulad ng lugaw, sopas at sabaw. Kung kailangan ninyong uminom ng gamot, gamitin ang pinakakaunting tubig na posible at subukang gawin ito bago mag-6 p.m. Kung talagang uhaw na uhaw kayo, humigop lang ng kaunti para mabasa ang inyong bibig. Hindi kailangan ng inyong katawan ng maraming tubig sa gabi. Ang kailangan nito ay katahimikan, pahinga, at mahimbing na tulog. Ang isang tuyong gabi ay nagtatakda ng pundasyon para sa isang walang patid na gabi at isang mas malinaw at sariwang umaga. Ngayon, kapag nabawasan na ninyo ang inyong pag-inom ng likido sa gabi, maaaring makaramdam kayo ng kumpiyansa na nalutas na ninyo ang problema. Gayunpaman, may isa pang karaniwang gawi na inuulit ng maraming tao gabi-gabi. Pakiramdam nito ay isang ligtas na ugali, ngunit maaari itong tahimik na sumisira sa lahat ng inyong pagsisikap na protektahan ang mahimbing na tulog. Ang problema ay hindi ang masyado kayong umiinom. Ito ay ang pagpunta ninyo sa banyo kahit na hindi ninyo pa talaga nararamdaman ang pagnanais. Numero 3 ay ang pagpunta sa banyo. Ang ika-3 gawi na nagre-reprogram sa mga senyales ng inyong pantog para lang makasiguro kahit hindi naman talaga kailangan. Mukha itong makatwiran. Bago matulog, pumupunta kayo sa banyo sa huling pagkakataon para makasiguro bilang pag-iingat. Ngunit ang totoo, tinuturuan ninyo ang inyong pantog ng maling aral. Ang inyong pantog ay isang nababanat na organ na natututo sa pamamagitan ng pag-uulit. Kapag patuloy ninyo itong inuubusan ng laman bago pa ito tunay na mapuno, sinisimulan ninyong i-reprogram ang natural na kapasidad nito. Sa paglipas ng panahon, ang inyong pantog ay nagsisimulang magpadala ng mga senyalis ng paghihi ng mas maaga kaysa sa kinakailangan. Minsan, kapag naglalaman lamang ito ng 100 hanggang 100 mileria, sa kabaligtaran, ang isang malusog na pantog ng matanda ay kayang maglaman ng 400 hanggang 500 milliliter bago kailanganing ubusin. Ano ang ibig sabihin niyan para sa inyong tulog? Magigising kayo sa gabi, hindi dahil puno na ang inyong pantog, kundi dahil natutunan ng inyong katawan na tumugon sa isang maling senyales. Naaantala ang inyong tulog. Hindi ninyo kailanman nararating ang mas malalim na yugto ng pahinga. Gigising kayong pagod, parehong pisikal at mental, kahit na pagkatapos ng isang buong gabi sa kama. Ang solusyon ay tinatawag na bladder retraining o pagsasanay muli sa pantog. Ayon sa mga alituntunin, noong 2022 mula sa International Continence Society, ito ay isang napatunayang paraan para mapataas ang kapasidad ng pantog, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at patahimikin ang mga maling pagnanais na umihi. Ang unang hakbang ay baguhin ang inyong asal. Pumunta lamang sa banyo kapag nararamdaman ninyo ang isang malinaw na pagnanais.
Kung malapit na ang oras ng pagtulog at hindi ninyo naman talaga kailangang pumunta, maghintay lang, magbasa ng ilang pahina ng libro, makinig sa malumanay na musika, magsipilyo at maghilamos. Kung hindi dumating ang pakiramdam pagkatapos ng 15 hanggang 20 minuto, nangangahulugan iyon na maaari na kayong matulog nang hindi kailangan ang banyo. Kung umiinom kayo ng mga gamot na diuretic o may medikal na kasaysayan ng madalas na pag-ihi, tiyaking makipag-usap sa inyong doktor. Ngunit kung hindi, subukang maging pare-pareho sa bagong gawi na ito sa loob ng ilang gabi. Maraming tao ang nakapansin na ang kanilang paggising sa gabi ay bumababa ng malaki sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi dahil mas kaunti ang kanilang iniinom na tubig, kundi dahil tinuruan nilang muli ang kanilang katawan kung paano makinig sa tamang mga senyales. Natutunan na ninyo ngayon ang tungkol sa 3 karaniwang pagkakamali. Mga bagay na halos lahat ay narinig na dati, tulad ng sobrang gabing paghahapunan, sobrang pag-inom sa gabi, o pagpunta sa banyo para lang makasiguro. Ngunit mayroon pang 2 ibang sanhi na halos walang sinuman ang inaasahan. Wala ang mga ito sa inyong plato, wala sa inyong inumin, at hindi sila nagtatago sa banyo. Ngunit tahimik nilang tinutulak ang inyong mga bato na patuloy na magtrabaho sa buong gabi, pinupuno ang inyong pantog at ninanakaw ang inyong pagkakataon para sa isang mahimbing at mapayapang tulog. At ang nakakagulat na bahagi ay maaaring isa sa mga ito ay nasa ilalim mismo ng inyong ulo. Numero 2 ay ang maling postura sa pagtulog at ang ika-2 gawi na nagtitrigger ng maling pagnanais umihi habang kayo ay natutulog ang maling unan. Maaaring tama ang inyong pagkain, matalino ang pag-inom, at perpekto ang oras ng inyong pagpunta sa banyo. Ngunit kung nagigising pa rin kayo sa kalagitnaan ng gabi ng walang malinaw na dahilan, oras na para bigyang pansin ang isang bagay na bihira lang isaalang-alang ng mga tao. Ang inyong posisyon sa pagtulog. Ang pagtulog ng nakadapa, paghiga sa isang alanganing posisyon sa tagiliran, o paggamit ng unan na masyadong mataas o masyadong mababa ay maaaring maglagay ng mekanikal na presyon sa inyong ibabang bahagi ng tiyan kung saan mismo nakaupo ang pantog. Kapag ang inyong tiyan ay nakadiin sa kutsyon o ang inyong gulugod ay baluktot, maaaring hindi ninyo namamalayan na napipiga ang pantog. Hindi nito tunay na pinupuno ang pantog, ngunit pinasisigla nito ang mga sensory nerve sa pader ng pantog. Nagkakamali ng basa ang inyong nervous system sa senyales. Ang resulta ay isang maling pagnanais na umihi na gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Higit pa riyan, ang paggamit ng maling taas ng unan, masyadong mataas man o masyadong patag, ay sumisira sa pagkakaayos ng inyong gulugod. Naaapektuhan nito ang mga nerve sa inyong balakang at ibabang likod na direktang kasangkot sa pagkontrol sa pantog. Kapag wala sa ayos ang inyong katawan, ang komunikasyon sa pagitan ng inyong pantog at utak ay maaaring maging magulo. Isang pagsusuri na ininilathala sa Sleep Medicine Reviews noong 2022 ang tumingin sa mga pattern na ito. Ang mga nakatatanda na lumipat sa pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa, nagdagdag ng isang maliit na unan sa pagitan ng kanilang mga tuhod at gumamit ng unan sa ulo na nagpapanatiling tuwid ang kanilang leeg sa kanilang mga balikat ay nakaranas ng isang malaking pagbuti. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang kanilang pagpunta sa banyo sa gabi ay bumaba mula 3 beses bawat gabi pababa sa 1 o 2 beses. Mas mahimbing din ang kanilang tulog, nagigising na may mas kaunting sakit sa likod
at mas gumaan ang pakiramdam sa umaga. Ito ay isang bagay na maaari ninyong subukan ngayong gabi. Matulog ng nakatagilid sa kaliwa na sumusuporta sa malusog na sirkulasyon sa inyong puso at bato. Maglagay ng isang maliit na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod upang matulungang manatiling pantay ang inyong mga balakang at gumamit ng unan sa ulo na sapat lang ang taas para mapanatiling kapantay ng inyong mga balikat ang inyong leeg, hindi nakayuko pasulong, hindi nakatingala paatras. Kung mayroon kayong pananakit ng kasukasuan o nahihirapang manatili sa isang posisyon, gumamit ng dagdag na unan sa likod ninyo o pumili ng isang espesyal na hugis na orthopedic pillow. Ang isang maliit na pagbabago sa kung paano ninyo ipinoposisyon ang inyong katawan sa kama ay maaaring lumikha ng isang malaking pagbabago sa kung paano gumagana ang inyong katawan sa gabi. Kapag naalis ang presyon, humihinto ang pantog sa pagpapadala ng mga maling alarma. At maaari ninyong sa wakas ay matamasa ang mga oras ng walang patid na tulog, hindi na nagigising mula sa isang senyales na nagmula sa inyong sariling unan. Maaaring ginagawa na ninyo ang lahat ng tama. Naayos na ninyo ang inyong pagkain, ang inyong mga likido, ang oras ng inyong pagpunta sa banyo, at maging ang inyong postura sa pagtulog at unan. Ngunit kung nagigising pa rin kayo sa kalagitnaan ng gabi dahil sa inyong pantog, kahit na pagkatapos ng lahat ng inyong maingat na pagsisikap, kung gayon ang problema ay maaaring wala na sa loob ng inyong katawan. Maaaring nasa loob ito ng silid kung saan kayo natutulog, mas partikular sa temperatura at sa pantulog na isinusuot ninyo gabi-gabi. Numero 1, ang unang gawi na humaharang sa mahimbing na tulog at balanse ng hormone ay ang hindi angkop na temperatura ng silid tulugan at damit pantulog. Ang katawan ng tao ay likas na nakaprograma na ibaba ang temperatura nito ng 1 hanggang 2 degrees Celsius sa gabi. Ang pagbaba na ito ay isang built-in na senyales na tumutulong sa utak na pumasok sa mahimbing na tulog. Kapag hindi pinapayagan ng kapaligiran na mangyari ang pagbaba na iyon, ang katawan ay pumapasok sa isang estado na tinatawag na thermal stress. At direktang naaapektuhan nito ang isang mahalagang hormone, ang vasopressin. Ang vasopressin ay ang hormone na responsable sa pag-concentrate ng ihi sa gabi. Sinasabi nito sa inyong mga bato na bagalan ang pagsasala at pinipigilan ang inyong pantog na mapuno ng masyadong maaga. Ngunit kapag sobrang umiinit ang katawan, naaantala ang paglabas ng vasopressin. Bilang resulta, patuloy na nagtatrabaho ang inyong mga bato ng higit sa kinakailangan na humahantong sa paggising sa gabi para umihi kahit na maaari naman itong maiwasan. Isang pag-aaral na inilathala sa Nature and Science of Sleep ang natuklasan na kapag ang temperatura ng silid tulugan ay pinananatili sa pagitan ng 18 at 20 dak, ang pag-ihi sa gabi ay bumaba ng hanggang 50% sa loob lamang ng isang linggo. Ang mga tao sa pag-aaral ay nagulat din ng mas mahimbing na tulog, mas kaunting paggising, at mas malaking kalinawan ng isip sa umaga. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang temperatura ng silid ay bahagi lamang ng kwento. Ang makapal na damit pantulog, mga materyales na kumukulong sa init tulad ng polyester o sobrang mabibigat na kumot ay maaaring magpataas ng temperatura ng inyong balat ng 1 hanggang 10 goding. Ang maliit na pagtaas na iyon ay sapat na para harangan ang kakayahan ng inyong katawan na lumamig ng maayos. Ang solusyon ay panatilihing malamig
at presko ang inyong kapaligiran sa pagtulog. Gumamit ng bentilador, buksan ang bintana o i-on ang air conditioner kung kinakailangan. Mas mahalaga, pumili ng damit pantulog na gawa sa cotton, linen o bamboo, mga magaan at breathable na tela na nagpapahintulot sa inyong katawan na ayusin ang sarili nitong temperatura ng natural. Tulad ng pag-iwas ninyo sa pagpuno ng inyong pantog sa gabi, iwasan ding painitin ang inyong katawan kapag kailangan nitong lumamig. Ang isang mas malamig na silid tulugan ay hindi lamang mas komportable. Binibigyan nito ang inyong mga bato ng pagkakataong manatiling tahimik sa buong gabi nang hindi kayo ginigising. Ang 5 gawi na katutuklas ninyo lang ay hindi ninyo kasalanan. Sila ay simpleng resulta lamang ng mga pamilyar na pagpili. Isang gabing hapunan dahil huli nang umuwi ang pamilya. Isang nakaka-relax na herbal tea para tulungan kayong makatulog. Isang pag-iingat na pagpunta sa banyo matapos ang isang masamang karanasan minsan. Isang mataas na unan na inilaan para guminhawa ang sakit sa inyong leeg. At isang makapal na pajama na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan laban sa ginaw. Ngunit ang mga tila hindi nakasasamang pagpiling ito ay tahimik na pumipigil sa inyong katawan na mag-relax, maglabas ng tamang mga hormone, at manatili sa mahimbing na tulog gabi-gabi. Ang paghihi sa gabi ay hindi senyales na tumatanda na kayo. Ito ay ang paghingi ng tulong ng inyong katawan. Hindi sa pamamagitan ng isang sigaw ng sakit, kundi sa tahimik na mga paggising. Sa mga madilim at antok na paglalakad papunta sa banyo. Sa mga umaga, namamana na nagsisimula sa isang mabigat na ulo, isang pagod na katawan, at parehong lumang tanong, bakit pakiramdam ko ay pagod na pagod pa rin ako? Hindi ninyo kailangan ng mga tableta. Hindi ninyo kailangan ng operasyon. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling mga gamit. Ang kailangan ninyo lang ay maliliit na pagbabago. Unti-unti, bawat gabi. Maghapunan ng 1 oras na mas maaga. Iaga ang inyong huling inumin ng 1 baso. Subukang matulog ng nakatagilid sa kaliwa na may maliit na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod at dahan-dahang palamigin ang inyong silid tulugan ng ilang degree lamang o magsuot ng 1 patong na mas manipis na damit pantulog. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula lang sa isang bagay ngayong gabi. Obserbahan ang inyong katawan. Pakinggan ang maliliit na pagbabago. Damhin ang ginhawa ng pagtulog ng dire-diretso sa gabi nang walang abala. Damhin ang gaan ng inyong mga binti habang bumabangon sa kama. Damhin ang linaw ng inyong isip habang iminumulat ninyo ang inyong mga mata sa isang bagong araw. Ang aral po dito ay simple. Ang tunay na kalusugan at kaginhawaan ay hindi nagmumula sa mga komplikadong solusyon, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang pagandahin ang kalidad ng ating pagtulog at ng ating buhay. Ano po ang pipiliin ninyong simulan ngayong gabi? Ibahagi po ang inyong sagot sa comments sa ibaba at huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe para patuloy na matuklasan ang mga maliliit na pagbabago na nagdudulot ng malalaking pagkakaiba sa inyong pagtulog, kalusugan, at kalayaan sa bawat yugto ng buhay. I-share din po ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay.